Kabayan, ang palay at mais ay pangunahing produktong panagot ng Pilipinas sa mga pangangailangan ng maraming Pilipino. Ang bigas ay butil na kailangan ng maraming Pilipino sa hapagkainan. Gayon din ang mais, na staple food ng mga Pilipino sa maraming bahagi ng Kabisayaan at Mindanao. Samantalang ang yellow corn naman ay gamit natin sa produksyon ng pakain sa mga alaga sa bukid at sa maraming industriya ng paghahayupan at pangisdaan. Kung kaya't ang dalawang butil na ito ay hindi dapat na ipagwalang bahala ng pamahalaan at ng mga Pilipino. Kamakailan kabayan, ay may mga negosyante at ilang grupo ng mga kababayan natin ang nagsabing hindi natin dapat unahin ang malawakang produksyon ng palay at mais at ituon na lamang di umano ang pangangailangan sa pag-angkat ng nasabing mga butil. Nakalulungkot kabayan na malamang may mga kababayan tayong winawalang halaga ang produksyon ng palay at mais. Bukod sa ito ay pagkain ng maraming Pilipino, ang pagtatanim ng palay at mais ay bumubuhay sa maraming magsasaka, mga manggagawa sa bukid, yung mga nasa industriya, umaasa rin sa produksyon ng palay at mais at marami pang iba. Ang dapat pa nga, nasabi ng ating alamin na kailangan ng pamahalaan na magsagawa ng isang malawakang programang pambansa sa produksyon ng palay at mais upang tayo'y makaiwas sa importasyon ng mga nasabing butil. Kinakailangan kabayan na magkaroon ng kasapatan sa mga nasabing butil para sa ating lahat, sa lahat ng mga Pilipino. Para sa ating alamin, kaya po natin kabayan. Kailangan lamang ang determinasyon, political will sa panig ng gobyerno at pagkakaisa ng maraming Pilipino. Kung ito'y nagagawa ng ibang bansa, magkaroon ng kasapatan sa palay at mais at makapagbenta pa sa labas ng kanilang bansang nasasakupan. Kaya rin nating maisagawa ang nasabing pamamaraan. Ang kailangan kabayan, programa sa palay at mais. Pambansa. Sa mais nga lamang kabayan ay may mga kaugnay ang ating palatuntunan na umaasa sa nasabing butil at do'y nagtatagumpay naman. Ang nakikita ko pong kagandahan itong mga tanim po nating mga mais, sipag at saka kung kailangan pong kumpletuhin ng fertilizer na para sa ipapakain po na para maganda pong paglaki. At ang kagandahan po nito, hindi po tayo malulugi. Okay. Ano yung sabihin hindi ka malulugi? Dahil ang pera natin na gagamitin natin sa pangtustos ng pagpapalaki ay makukuha rin po pagdating po ng tamang panahon na harbisin po natin, basta't hindi po siya bababa sa 12 ang presyo sa 1 kilo po. Pagka nakapagtatanim ka at nandiyan nakatayo na lahat yung ating mga halaman, ano nakikita mong problema na dapat na iwasan ng ating mga farmer? Ang iwasan po natin sa ating mga pananim, yung pong mga na insekto na tumitira, sila pong mga salot. Tignan po natin ang ating mga pananim kung mayroon pong problema, kung kailangan po sila ng spray na pang fertilizer para po maganda ang paglaki po ng ating. Pero regularly ini-spray mo yung laban sa mga insekto, sa mga kulisap? Opo, depende pero siya tsura po ng ating pananim dahil po kailangan po natin i-check po siya kung talagang kailangan po ng spray, tirahin po natin po ng yung pong pangpatay insekto po. Mga ilang buwan bago ka makaani ng mga bunga para sa feeds? Sa loob po ng 120 days pwede na po siyang harbisin po. Ano na yan? Pwede na sa feeds yan? Opo, bibilad lang po siya nito, kagaya po nito nakakalat. Then ipapa-treasure po at pwede na po siyang ipagiling. Hindi pwedeng pakain to sa tao? Ay, hindi po. Hindi pwede. Opo. Kahit na 65 days lang, hindi pwede. Matigas po siya, kahit na iluto po natin po, hindi po pwede sa ating mga kababayan. Napansin ko, pantay-pantay ang mga bunga nito, no? At magaganda yung mga butil na nasa pinakabusal, ano? Ano ang isang dahilan kung bakit ganito kaganda? Ang kagandahan po, ang sikreto po nito ay kailangan po ang
Paglalagay ng fertilizer ay kailangan pong pare-parehas. At saka sa pagpapatubig po, kailangan po natin po na kung talagang kailangan ng patubigan, lagyan po natin po ng patubig. Ilang beses sa isang taon ka pwedeng magtanim ng mais dito sa Tarlac? 2 beses po kung kinakailangan, pero talagang pwede po sa 2 beses. Opo. Kabayan, ang mais tulad ng palay o bigas ay kakambal na ng buhay ng mga Pilipino, kung kaya't hindi natin dapat na iwaksi sa mga palatuntunang pangkabuhayan. Bagkus kailangan pang palakasin ang pamahalaan at ng mga Pilipino. Mga butil na sa simulat sa pool ay gamit na ng mga kababayan natin, at butil na alay sa atin ng poong may kapal. Kabayan, ng lahat ng ito mula sa palatuntunan, ating alamin. The Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Jerry's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers. Kabayan, talagang hindi matatawaran ang bisang taglay ng Feed Pro. Malaki po maitutulong. Una-una po, natural siya. Halos organic na rin po. Ang Feed Pro ay maganda. Ang pakain nila, talagang nakikita na naman namin sa aming mga alaga. Talagang mga mabulas na sila. Talagang malalaman, hindi sila matataba. Before dito, nasubukan ko talaga itong babuyang walang na-research ko sa internet. Okay siya. Hanak nga, hindi ako nagpaligo ng baboy buhat nung from Habik hanggang sa ibenta ko. Hindi ako nagpaligo kasi wala akong time. Dahilan kung bakit lalong dumarami ang gumagamit ng Feed Pro. Sa Feed Pro, kabayan, makatitiyak kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Ang Feed Pro ay walang halong anumang kemikal, hormones at antibiotiko. Lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng inyong alagang baboy. Likas din ang paraang gamit. PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho, at halos walang masamang amoy. Kaya kabayan, pumaris na sa mga gumagamit ng Feed Pro. Lahat sila ay nasisiyahan. Mag-Feed Pro na, kabayan! Mamaya, kabayan, padadako naman tayo sa pag-aalaga ng mga matataas na uri ng baboy para sa ating hanap buhay at negosyo sa paghahayupan, pagkalipas lamang ng ilang sandali. Craving for European bread but can't stand the price? Then learn how to make bread on your own with Smiling Pockets. Enroll now at GSK's Advanced Bread Making Seminar. Para mag-enroll saan man sa aming mga seminars, tumawag sa Gabayan sa Kabuhayan Hotline 825-6564 or 825-7454 o mag-text sa 0917-315-1654 or 0908-869-9657. Okay, tulad ng sa butil ng palay at mais, sa kabilang dako sa paghahayupan naman, kabayan. Ang nangunguna sa ating industriya ng pag-aalaga ng mga hayop ay ang baboy at manok. Sa manok, bukod sa ating mga puting imported, nahihilig naman ngayon ang maraming Pilipino sa pag-aalaga at pagpaparami ng mga likas o native na manok. Gayon din sa native na baboy. Subalit sa pag-aalaga ng baboy, kabayan, pangunahin sa negosyo at malawakang pag-aalaga yaong mga imported o kaya'y matataas na lahi at uri. Sa dahilang mabilis magbigay ng kita sa mga nag-aalaga.
Dahilan upang ito ay manguna sa livestock industry sa Pilipinas. Opo kabayan, maraming nakikinabang sa pag-aalaga ng baboy sa ngayon. Malaki ang pamilihan kung kaya't patuloy ang ginagawang pagpapaganda ng lahi ng nasabing alagain. Sa Pilipinas at sa tulong ng paggamit ng mga matataas na uri ng baboy for breeding and for growing production. Earlier this year, noong January, we recently imported gilts and boars from France, from Choice Genetics from France. And right now, we are producing the Naima gilts. Yun yung pangalan ng F1 nila. Bale, ang in-import namin yung Redon na Landrace tsaka yung mga Gallia na large white. And when you cross that together, you get the Naima gilts. Ano ibig sabihin ng Naima gilt? Pangalan lang nila yun, pero basically it's an F1. Pero ang maganda sa Naima is guaranteed siya very high litter size. In fact, yung highest na recorded sa France was 26 born alive. Alam mo, meron kaming nababalitaan na sabi nila, di ba nabanggit natin, Super Pig, na magbibigay ng 25 biik, ano? Pero sabi nila, hindi raw dapat yan. Sabi ng mga ibang dalubhasa. Sa Choice Genetics kasi, ang sabi nila is na-splice na nila yung gene eh. Kasi yung galing ng Maysian breed, di ba yun yung nag-attribute ng high litter size. So na-splice nila yun, tapos so we still retain the high litter size. Pero when it comes to the fatteners, di ba pang may halong Maysian, matabain na. Pero ito, hindi pa rin sila tumataba. So maganda yung fatteners na produce niya. Uy, teka muna. Sabi mo, Maysian pig, ano? Di ba mula yan sa Asia? Mula sa China yon, pero yung may konting genetics pero naayos nila yung gene. Natanggal nila yung fatty, yung fat gene. Yon. So And how come you're getting it from France? Sila yung nakatanggal nun eh. Sila yung nag-develop ng breed na yon. Teka muna, meron tayong mga nanggagaling na baboy sa Amerika, sa Canada, sa Germany yata, ano? Pagkata sa UK, ano? Tapos pinasok mo yung sa France. Ano sa palagay mo, nakikita natin, you have been in this kind of business for so many years, ano ang nakikita nating pinakamagandang baboy na pwedeng mai-adapt sa Pilipinas? Well, kasi with our farm, we really get from all over the world and then we combine the genetics para we have the best. In fact, we have like from Facebook, we have international clients. They say na, ang ganda-ganda ng pigs namin, can you export? Then, they want us to export to Mexico, to US. Sabi namin, dyan na rin kami kumukuha eh. So why don't you just get from there? Because we don't export our pigs. Alam po ninyo kabayan, totoong hindi mawawala sa hapagkainan ng maraming Pilipino ang karne ng baboy kung kaya't lumalaki ang nasabing industriya. Dahil dito'y patuloy na nagsisikap ang mga dalubhasa na lalo pang pasiglahin ang breeding o pagpapalahi ng mga ito, pagpapalaganap ng mga makabagong paraan sa pag-aalaga ng nasabing hayop. Dagdag kaalaman kabayan mula sa palatuntunang ating alamin. The Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Jerry's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers. Kabayan, talagang hindi matatawaran ang bisang taglay ng Feed Pro. Malaki po maitutulong. Una-una po, natural siya. Halos organic na rin po. Ang Feed Pro ay maganda. Ang pakain nila, talagang nakikita na naman namin sa aming mga alaga. Talagang mga mabulas na sila. Talagang malalaman, hindi sila matataba. Before dito, nasubukan ko talaga itong babuyang walang na-research ko sa internet. Okay siya. Hanak nga, hindi ako nagpaligo ng baboy buhat nung from
po week hanggang sa ibenta ko. Hindi ako nagpaligo kasi wala akong time. Dahilan kung bakit lalong dumarami ang gumagamit ng FeedPro. Sa FeedPro kabayan, makatitiyak kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Ang FeedPro ay walang halong anumang kemikal, hormones at antibiotiko. Lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng inyong alagang baboy. Likas din ang paraang gamit. PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho, at halos walang masamang amoy. Kaya kabayan, pumaris na sa mga gumagamit ng FeedPro. Lahat sila ay nasisiyahan. Mag-FeedPro na, kabayan! Kabayan, antabay po kayo sa mga sagot sa mga tanong na tanggap ng ating programa na nanonood sa YouTube. Q&A, kabayan, pagkalipas lamang ng ilang sandali. Craving for European bread but can't stand the price? Then learn how to make bread on your own with Smiling Pockets. Enroll now at GSK's Advanced Bread Making Seminar. Para mag-enroll saan man sa aming mga seminars, tumawag sa Gabayan sa Kabuhayan Hotline 825-6564 or 825-7454 o mag-text sa 0917-315-1654 or 0908-869-9657. Bueno, sagutin po natin ang ilang katanungan at request sa ating palatuntunan. Ang mga kababayan natin sa labas ng Pilipinas ay nanonood sa YouTube at sa TFC, the Filipino Channel, at kanilang nasusubaybayan ang mga pagpapakitang gawa ng ating programa. Kaya nga kabayan, subscribe po kayo sa ating palatuntunan, sa ating alamin. Hanapin lamang ang ating Alamin TV channel sa internet at i-click po ninyo ang subscribe. Isang tanong naman mula kay June Makalintal ng Maynila. Yung po bang mga rabbit na malalaki ay pwedeng pamalit na karne? Alam po ninyo, pwedeng-pwede po. Alam po ninyo, sa Europa at ilang parte ng Asia at Amerika, nangunguna ang karne ng rabbit sa pagkain po nila. Nagkakaubusan pa nga raw kapag hindi season o panahon ang produksyon. Dito po sa Pilipinas, hindi pa sanay ang mga Pilipino pero may mga nagbebenta na po ng karne ng rabbit para sa mga naghahanap nito, lalo na ng mga dayuhan. Maraming lutong pwede ang karne ng rabbit kabayan, parang manok o karne ng baboy. At ang ukol naman sa mga isdang tulad ng tilapia, bangus at pangasius, sinabing okay ang pagpapakain ng mga isdang nabanggit sa Pilipinas. Alam po ninyo, nabalitaan ng ilan nating kababayan na hindi maayos ang pagpapakain ng mga isdang nabanggit sa labas ng ating bansa. Dito po sa Pilipinas kabayan, maayos po ang pag-aalaga ng mga isdang nabanggit. Alam po ninyo, malinis tayong mga Pilipino at nakasisiguro tayong maayos ang pag-aalaga ng mga isdang tulad ng bangus, tilapia, hito, pangasius, ulang at marami pang iba. Ang mga dalubhasa ay patuloy na nagpapalaganap ng mga kaalaman ukol sa mga isdang nabanggit. Sa pag-aalaga mo ng isda, ano ang unang-unang konsiderasyon na inisip mo na nung kunin mo itong palaisdaan na ito sa lugar na ito ng Lingayen na ito, Lingayen. Anong unang-una mong kinonsider na mga factors? Yung unang-una, yung quality ng tubig. Dito? Yes sir. Tapos yung gaano kataas din yung tubig para mas marami kang malagay na bangus. Saan nanggagaling ang tubig dito? Medyo malayo ito sa dagat, ano? Yes sir, para may irrigation na dyan sa likod, papunta na dito. Ang ibig sabihin, brackish ito? Brackish sir. Saan nanggagaling yung alat na tubig? Gagaling din sa Lingayen Gulf. Saan nagdadaan? Meron dinadaanan sila. Yes, at mga ilan ang stocking density na nilagay at gaano kalaki itong nilagyan?
Bali, itong linagyan ko, almost 3 hectares, 10,000 lang ilinagay ko na. 10,000 lang. Pero anong pwedeng i-accommodate dito? Kung mataas yung tubig niya, pwede hanggang 15 eh. 15,000. But gaano ba kataas na tubig ang dapat nating ilagay para maging magandang growth yung growth nila? Ano ang dapat na lalim na paglagyan ng mga isdang bangus? Most probably mga 1 meter yung kataas niya ng tubig. Yes, sir. Hindi pwedeng lumalim pa doon. Masyado nang crowded na sila kaya nawawalan ng oxygen level kaya namamatay ko minsan. Oo nga pala kasi sabi nga nila may mga areas dito sa Pangasinan na nagkaroon ng fish kill sa kakulangan ng oksiheno, medyo dumumi ang tubig, Paano mong iniiwasan to aside from yung tubig na inilalagay mo ay tamang-tama lang ang dami? Nagpa-pump kami, kumukuha kami ng water pump para masuplayan ng tubig. At the same time, gumagalaw na rin yung tubig kaya nagkakaroon ng oxygen level. Ang FAST ay kumakatawan sa FAC Selected Tilapia. Okay. Na ito ay na-produce natin nung nagsimula pa nung 1986. At kami ay natutuwa na pagpatuloy namin ang pagpaparami nito. At kami nga ay natutuwa sapagkat binigyan ng oras ng ating alamin na ma-feature to sa kanilang programa upang ito naman ay maikalat sa ating mga tilapia farmers. Okay. Pero unang-una itong project na ito na pinondohan ng PICARD. Ito yung sa Science and Technology Community Based Farm. Ang layunin nito, Jerry, ay para mapalaganap ang ating teknolohiya at ito nga ay nag-identify tayo ng mga hatchery operators dito sa Nueva Ecija at meron din tayong mga kasama sa Isabela. At ang maganda rito ay binibigyan natin ng kaalaman ang ating mga hatcheryhin ang strain na ito ng tilapia. Ito na nga yung FAST o FAC Selected Tilapia. Mga sinasabi natin na nauna na ang Vietnam sa pag-aalaga ng panggasyos, ang Pilipinas halos ngayon lang, Yes, May pag-asa ba tayong makahabol sa kanila? Kami po as Blue Bay, kami ay naniniwala na makakahabol tayo sa lalong madaling panahon. Kasi ang naniniwala kami na itong breakthrough sa hatchery ay ang umpisa ng pagpapalaki ng industriya natin. When you say breakthrough, anong ibig sabihin nun, Jim? Yung pagpo-produce ng maraming fingerlings at any given time. Using the same technology as Vietnam o meron kayong sarili? Meron kaming actually very similar lang din ang technology natin sa Vietnam. Mahirap ba o madali? Medyo mahirap po, mahirap. Kung i-compare natin sa pag-spawn ng artificial spawning ng hito, Yes. At saka ng dalag, at saka ng yung mga karpa, halos nagkakaiba ba yan o nagkakapareho? May konting similarity pero pagka in-extend nyo na yung hatchery nyo, operation nyo, medyo marami ng problema. Saan nagkakaiba? Una-una dito sa pagpapakain. Okay. May mga critical period na medyo ang ay maselan pa. So pagkatapos niyan, pag nakatawid siya, ang pagpapalaki ulit, yung tinatawag nating nursery, medyo another rin yun, critical stage din. So may tamang approach din doon. Okay. So pag natapos nyo na yun at nakaabot na kayo sa yung sinasabi nating commercial size na mga 2 inches, yan medyo pwede nyo nang i-grow out yan. Madali na. Medyo madali na yan. Kabayan ng panawagan ng ating alamin ukol dito. Sa mga kababayan natin, tangkilikin po natin ang mga produktong alagang isda na buhat sa alagaan ng ating mga kababayan. Aquaculture po. Ngayon po ay lumalakas na rin ang pangisdaan sa Pilipinas at ito ay nakatutugon sa pangangailangan ng mga Pilipino. Tangkilikin po natin, kabayan, ang pangisdaang Pilipino mula po sa palatuntunang ating alamin.
The Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Jerry's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers. Kabayan, talagang hindi matatawaran ang bisang taglay ng FeedPro. Malaki po maitutulong. Una-una po, natural siya. Halos organic na rin po. Ang FeedPro ay maganda. Ang pakain nila, talagang nakikita naman namin sa aming mga alaga. Talagang mga mabulas na sila. Talagang malalaman, hindi sila matataba. Before dito, nasubukan ko talaga itong babuyang walang na-research ko sa internet. Okay siya. Hanak nga, hindi ako nagpaligo ng baboy buhat nung from Abik hanggang sa ibenta ko. Hindi ako nagpaligo kasi wala akong time. Dahilan kung bakit lalong dumarami ang gumagamit ng FeedPro. Sa FeedPro, kabayan, makatitiyak kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Ang FeedPro ay walang halong anumang kemikal, hormones at antibiotiko. Lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng inyong alagang baboy. Likas din ang paraang gamit. PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho at halos walang masamang amoy. Kaya kabayan, pumaris na sa mga gumagamit ng FeedPro. Lahat sila ay nasisiyahan. Mag-FeedPro na, kabayan! Mamaya kabayan ang ating livelihood seminar for the week. Sagot natin sa mga request o kahilingan sa ating palatuntunan pagkalipas lamang ng ilang paalala. Craving for European bread but can't stand the price? Then learn how to make bread on your own with Smiling Pockets. Enroll now at GSK's Advanced Bread Making Seminar. Para mag-enroll saan man sa aming mga seminars, tumawag sa Gabayan sa Kabuhayan Hotline 825-6564 or 825-7454 o mag-text sa 0917-315-1654 or 0908-869-9657. Alam po ninyo, masaya po ang mga kumukuha ng seminar sa ating GSK dito po sa lungsod ng Parañaque. Satisfied po ang lahat sa kanilang mga nakukuha, mga kaalaman at mga paraan. At may nabubuo na po silang mga hanap buhay kaagad ukol dito sa maliit na puhunan lamang. Siyempre, kailangan nga lamang ang sipag at determinasyon sa pagnenegosyo. Bueno kabayan, narito ang isang halimbawa ng seminar na ginagawa po ng ating alamin sa GSK. Sugar, salt, yeast. Yeast natin, milk powder at bread improver. So ilalagay natin to dito sa mixer. Then susunod natin dyan is yung ating egg. Pagkatapos ng egg, tubig. Pwede natin ilagay ito. Itong lard at saka butter. Pwede pagsabayin. So rest natin to ng 15-20 minutes. Ang cheese bread ganito lang. Pagkabilog mo, yan, bilog na siya, babasain sa tubig. Pag nabasa sa tubig, papagulong doon. Kaya natin binabasa ito ng tubig para dumikit itong ginawa nating cheese. Kayo rin kabayan, magkakaroon ng negosyong pwedeng magbigay sa inyo ng kita kaagad. Attend lamang po kayo sa mga seminar na inyong mapipili sa ating Gabayan sa Kabuhayan.
May kita na, may libangan pa, kabayan. Ang lahat ng ito mula sa ating gabayan sa kabuhayan ng palatuntunan, ating alamin. Mamaya kabayan, padadako naman tayo sa ating extension service upang ibigay sa inyo ang ilang kaalaman sa pag-aalaga ng baboy sa maayos na paraan. At tuloy magkaroon tayo ng pagkakataong magtagumpay sa mga proyektong nabanggit. Extension service kabayan, hatid sa inyo bilang paglilingkod bayan ng Feed Pro, pagkalipas lamang ng ating alamin Advertisers Directory. Fast times need fast solutions. That's where Infotex comes in. Announcements in schools and universities. I get to know kung may pasok o wala. For fast delivery. Mabilis namin natatrack ang mga packages. Via text for nationwide safety and security. Mabilis namin nakuha ang command mula sa central base. Infotex cares for your health. We get outbreak information and vaccines via text. Everything in a click. Caring solutions by Infotext. Okay, bago po ang lahat kabayan, hayaan po ninyong imbitahan namin kayo na sumali sa ating munting proyekto ng ating palatuntunang ating alamin at Feed Pro. Ito po ang tinatawag na Feed Pro Burrito. Lahat po ng mga may PIGS system at gumagamit ng Feed Pro ay maaaring mapili at magwagi ng mga munting regalo mula po sa nasabing kumpanya. At kayo'y magiging paborito po namin sa palatuntunang ating alamin. Feed Pro Burrito po kabayan, katuwaan lamang at may mga premium bigay. Bueno kabayan, napag-uusapan ng PIGS at Pakaing Feed Pro, hayaan po ninyong maisama natin ang isang ugnayan po namin sa mga nag-aalaga ng baboy na ang gamit ay Feed Pro at paraang PIGS. Ray, how long have you been in this business? Kung talagang tutuusin, ngayon lang ba o matagal na? Actually po ngayon lang ako nag-start nito. Pero medyo matagal ko na pong pinag-aralan to. Actually po nakita ko po ang Feed Pro, isa sa mga supplier nga po ng feeds is nakita ko maganda at saka organic po. Kaya naglakas loob ako na puntahan ng company sa Manila. Nag-research po ako, tapos ini-refer sa akin si Carlo. And then, good thing na madalim naman kausap si Carlo na nagkita kami dito para pag-usapan paano mag-start ng ganitong klaseng negosyo. Pero taga Metro Manila ka. Para how far have you gone para ika nga dito ka maglagay sa inyong barangay San Felipe sa Laon? Matagal na po ako dito, kaya lang sabi nga is ibang field ang sinubukan ko rito. So ngayon po first time nga po na piggery farm. Pero taga Laon talaga kayo? Ay, actually hindi po, sa Manila po talaga ako. Manila. Po. Mayroon lang akong magulang dito na nakatira, then sila po yung pinupuntahan ko dito. Lynn, nung sinabi niya na pupunta kayo sa San Felipe, Laur, Nueva Ecija, na inaabot kami ng 1 oras sa pagbibiyahe, hindi ka naman natakot, nangamba at saka nag-alala?
Actually, nung una po, nag-alala talaga ako sa kanya and then ayaw ko talaga kasi dito. Kasi hindi ko masyadong, although laki naman ako sa ibang probinsya, hindi ko kasi nakasanayan. So yun, tapos nung dumating yung time na dinala na niya ako, hindi pa to yung business namin that time. Parang in the long run, nagugustuhan ko na. At saka ngayon, gusto ko na rin. At saka nakakatuwa yung yung mga baboy ngayon. Pero first time ninyong mag-alaga ng baboy ito? Opo, first time talaga. Okay, Ray, sa nakita mo, PIGS ba nakakumbinse sa'yo o ang paggamit ng FeedPro sa pag-aalaga ng baboy? Actually, ano po, yung FeedPro po, unang-una nakita ko na maganda. Bago ako kumuha niyan, pinag-aralan ko po muna kung ano yung benefits. And then, nalalo ko pong nagustuhan siya nung gumamit na po ako ng PIGS. Yun po ang nakita ko doon dahil unang-una, hindi po talaga siya maamoy. Kaya mapapansin niyo po sa backyard ng namin is yan ang itsura niya, pero siya hindi makakasira sa mga kapitbahay or yung makakabigay ng hindi magandang amoy sa kapitbahay. Pero mga kapitbahay mo rito, kabundukan ng Cordillera. Actually, ano pala, Sierra Madre. Sierra Madre. Opo, maganda rin po kasi yung atmosphere po dito at the same time yung mga kabarangay ko po is napakababait po. Opo, napakababait nila. Okay, I suppose kagaya ng sinabi ni Lynn, ngayon kumbinsido na siya sa pag-aalaga ng baboy. Dati-rati meron kayong yung likas na pamamaraan sa pag-aalaga, pero meron na silang PIGS at nakikita ko yung malapalas yung tahanan ng mga baboy na pinapagawa mo. Does that convince you, Ray, na talagang palakihin ito? Opo, talagang palalakihin po namin to. Saka sabi ko nga kay Carlo, wag niyo lang ako iwanan. Tuloy-tuloy po namin gagawin to. Isa pa po, kaya ako ginawa ito siguro para makabigay rin ng trabaho, hanap buhay, dadagdag sa mga kalapit kong kapitbahay. Ano ibig sabihin to, Ray? Mamamahagi ka ng paiwi o magbebenta ka ng murang baboy? Paanong paraan ka makakatulong? Sa pamamagitan po nito, pagka nag-multiply na po ito, bibigyan ko po yung mga kapitbahay ko ng maaalagaan nila sa bakuran nila. Tapos kung hanggat maaari, makatulong din ako sa market nila. Ikaw na rin kukuha? Ako na rin po ang paiwi, Mga ilan ang inahin na binabalak mo ilalagay rito o mga palakihin? Ang plano po dito is yung mga palakihin po. Muna. Pero dadagdagan pa po namin starting lang po ito, magdadagdag pa po kami ng extension dyan. Ibig sabihin mag-aalaga ka rin ng inahin? Mag-aalaga pa rin po kami ng inahin. Yun po ang isa sa mga namin susunod na project. Okay, kabayan, bukod sa inyong paggamit ng FeedPro bilang pakain sa inyong alagaan ng baboy at ang PIGS na makatutulong sa isang maayos na alagaan, may chance po kayong mapiling FeedPro Burrito ng FeedPro at ng ating palatuntunan. Ito po ay katuwaan lamang pero kabayan, may mga bigay na regalo para sa mga mapipiling FeedPro Burrito sa ating programa. Basta't naririyan ang FeedPro at PIGS kabayan, kasama na kayo at maaaring mapili ng ating palatuntunan. Ang lahat ng ito kabayan mula sa ating palatuntunang ating alamin, extension service at pakaing FeedPro. The Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Jerry's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers. Kabayan, talagang hindi matatawaran ang bisang taglay ng FeedPro. Malaki po maitutulong. Una-una po, natural siya. Halos organic na rin po. Ang FeedPro ay maganda. Ang pakain nila, talagang nakikita na naman namin sa aming mga alaga. Talagang mga mabulas na sila. Talagang malalaman, hindi sila matataba. Before dito, nasubukan ko talaga itong babuyang walang na-research ko sa internet. Okay siya. Hanak nga, hindi ako
nagpaligo ng baboy buhat nung from habik hanggang sa ibenta ko. Hindi ako nagpaligo kasi wala akong time. Dahilan kung bakit lalong dumarami ang gumagamit ng FeedPro. Sa FeedPro kabayan, makatitiyak kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Ang FeedPro ay walang halong anumang kemikal, hormones at antibiotiko. Lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng inyong alagang baboy. Likas din ang paraang gamit. PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho at halos walang masamang amoy. Kaya kabayan, pumaris na sa mga gumagamit ng FeedPro. Lahat sila ay nasisiyahan. Mag-FeedPro na, kabayan! Mamaya kabayan, sa huling bahagi ng ating programa, muli po nating babalikan ang Piling-Piling Kabayan ng ating programa mula sa Bayan ng Paniki sa Tarlac. Corn production ang ating pag-uusapan pagkalipas lamang ng ilang paalala. Craving for European bread but can't stand the price? Then learn how to make bread on your own with Smiling Pockets. Enroll now at GSK's Advanced Bread Making Seminar. Para mag-enroll saan man sa aming mga seminars, tumawag sa Gabayan sa Kabuhayan Hotline 825-6564 or 825-7454 o mag-text sa 0917-315-1654 or 0908-869-9657. Okay kabayan, balik po tayo sa ating programa sa araw na ito. Ang mais tulad ng palay ay napakahalaga sa larangan ng pananakahan sa Pilipinas. Hinding-hindi mawawala ang mais sa produksyon ng mga pakain para sa hayop at isda at hindi rin mawawala sa ating hapagkainan. Kahit na may mga tuklas na ibang sangkap para sa pakain sa hayop at isda kabayan, hindi pa rin maaalis sa produksyon ng pakain sa hayop at isda ang yellow corn. Kung kaya't ito ay isang malaking industriya sa pananakahan sa Pilipinas na dapat na pag-ukulan ng malawak na pansin ng ating pamahalaan at ng mga dalubhasa tulad ng mga ginawa sa mga nakalipas na panahon. Mais kabayan, corn production, punot dulo sa programa sa larangan ng pananakahan sa Pilipinas. Okay kabayan, nasa Barangay Bintinilla po kami ng lalawigan po ng Tarlac at sa bayan po ng Paniki. At dinayo po natin ang ilang proyekto na binibigyan po ng pansin at kalinga ng ating pong kaibigan. Walang iba kundi si Roger Austria, si Colonel Roger Austria. Yan. Hindi pala siya kilala. Retired. Hindi siya kilalang, tinatawag ko siyang Ka-Roger. Hindi siya kilala. At kilala po sa bilang isa po sa mga magsasaka na nagtatanim po ng iba't ibang mga produkto sa kanilang bukirin at nag-aalaga po ng mga small ruminants. Sa ngayon, Roger, ang pinaka-activities ng ating mga kasama rito ay sa pag-ani ng mais. Anong klaseng mais ang inaani niyo? Ito pong yellow corn, ito po ngayon ay inaani na po namin at ito naman po yung dahon po nito, yun po yung ginigiling namin ginagawang silage. Apo. Then itong bunga po, ito yung ha-harvest, ito yung ibebenta. Mga ilang ektarya ang naitanim mong yellow corn? Sa ngayon po, mga 1.5 hektarya lang po yung tanim namin. Apo. Tapos yung ibang portion po nitong ating bukid ay tinaniman ko po ng napier grass. Tapos may konting singkamas po at mamaya matitikman niyo po yung singkamas. Singkamas, okay. Pero sabi mo, ang titikman ko yung yellow corn, yung pala 4 feeds pala ito. Opo, 4 feeds po ito. Ito po, ginagawa po nilang feeds. Sa amin po, mayroon po akong gilingan din po nito. Ginigiling namin para naman po doon sa mga alaga naming bibi at saka mga manok, mga native na manok.
Okay, kung ating paparisan yung mga ilang magsasaka natin na nagtatanim ng mga produkto na kagaya ng yellow corn, ibinebenta lamang sa labas para i-produce bilang sangkap sa paggawa ng feed sa patuka, ano? Dito ba napatunayan mo na mas makatitipid ang isang magsasaka na nag-aalaga ng mga kambing, ng tupa, small ruminants, ano, kung ikaw mismo ang magtatanim ng pakain para sa kanila? Ay, opo. Napakalaking tipid po kasi imagine po kung bibilhin mo po yung crack corn doon sa poultry supply, ito po ay nasa 23 pesos o hanggang 25 pesos. Samantalang ito po, sa ngayon, ang presyo po ngayon ng mais ng mga mamimili rito, 13.50 po ang price per kilo. So kung sariling tanim mo na po ito, tapos mayroon kang gilingan, napakalaking tipid po para sa ating mga magsasaka. Tapos yung silage mo, nakakabawas ba sa gastusin? Opo. Unang-una po, imagine yung stock po ng mais, waste na po yan. Sinusunog na lang po yan sa bukid. Pero sa atin po, kinukuha po natin yung stock ng mais, ginigiling po natin at nilalagay po natin sa drum para gawin po nating silage. At ito'y napakalaking tulong po lalo sa ating kagaya po natin na nag-aalaga ng mga ruminants, small ruminants, lalo po sa tag-ulan. Kasi dumarating po sa punto na pagka-tag-ulan po, hindi po makalabas yung ating mga tagapag-alaga para kumuha ng ipapakain. So yun po yung parang kung sa military pa, yun yung ration namin ng sardinas. Mayroon po tayong nakaimbak na pang tag-ulan. Opo. During the rainy season, hindi ka kakapusin sa pagkain sa mga hayop? Opo. Hindi po. Kailangan paghandaan po natin sa mga kababayan po natin na nais pong mag-engage sa small ruminants, no? Isaalang-alang po natin lagi yung pakain po natin. Napaka-importante po niyan. Kasi madali ang magparami. Ang problema, pag marami na, saan ka kukuha ng pakain? Kaya nga po, doon sa simula kanina, sabi ko nga, doon sa 3 hectares na binubukid po namin, 1.5 po doon ay tinaniman ko ng Napier grass. Then, yung other portion, mais, para may pagkuhanan pa rin kami ng pakain. Dito sa inaani mo, yung mga nakakailang tonelada ka sa 1 hektarya? Depende po sa bunga po. Kasi may time po na medyo mahina. Pinakamalakas? Payat po ang 10 tonelada. 10 tonelada. And this is enough to last you for during the time na kinakapos ang ilang kababayan natin sa kanilang pag-ani ng mga mais? Opo. Nakakatapat naman kayo sa pangangailangan? Opo. Okay, kabayan ko, yan, walang iba kung hindi si Roger Austria, Roelio, no? Si Roger Austria, dati pong in the military, he was a colonel as he retired. At nahilig po from being a military man, nahilig po siya sa larangan po ng agrikultura. Agriculturist po siya ngayon. Ang isa po sa mga proyektong ating pong sinusubaybayan ay ang pagtatanim po ng mais na kagaya po ng kanyang sinabi. Ginagamit po ito, kabayan, bilang pakain po sa hayop at nakatutugon, nasasagot po ang kanilang pangangailangan sa kanilang pag-aalaga ng iba't ibang uri po ng mga small ruminants o mga kambing, tupa at marami pang iba. Okay, kabayan, mula po sa Vintinilla, Barangay Vintinilla, dito po sa lalawigan ng Tarlac, sa bayan po ng Paniki. Ito po naman ang inyong lingkod ka, Jerry Geronimo, sa ating palatuntunan, ating alamin.
kabayan. Subscribe po kayo para po sa ating palatuntunang ating alamin sa YouTube. Huwag po ninyong kalilimutan, subscription po para sa maganda at maayos na panonood sa palatuntunan ating alamin.